ng salita para tumukoy sa katauhan ng aking ama. Lahat po ng bagay, lahat ng salita na pwede natin sabihin sa ating magulang, pwede pong i-apply sa kanya. Kaya, kahit nasaan ka, amang, maraming salamat sa iyo. Salamat po. Mayroon pong nais na ipabasang sulat ang kanyang mga anak para sa kanyang ama. Si Agapito C. Calanok Sr. ay isinilang noong March 25, 1932 sa Hagonoy, Bulacan at panganay sa 8 magkakapatid. Siya ay mas kilala sa tawag na Pitong. Siya ay isang mabuti, mapagmahal at maalagang kapatid. Damang-dama ng ang kanyang pagiging panganay para sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang pamilya, siya ang amang pitong ng lahat. Sila ng kanyang may bahay na si Nana Doring Calanok ay kinasal noong June 18, 1959, January 18, 1959, at binigyan siya ng 9 na anak. Sila ay sina Lucy, Jojo, Nanding, Dory, Pai, Manet, Arnold, SP at Nona. Bagaman laki sa hirap, sinikap niya na maiahon sa hirap at mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya, dala ng determinasyon, pagsusumikap at pangarap na mabigyan siya ng pagkakataong mapaunlad ang buhay sa negosyo na pinagsumikapan niya itaguyod para sa kanyang pamilya. Maraming tao ang naging bahagi ng hanap buhay ng kanyang naipundar at karamihan sa kanila ay may magagandang salita para sa kanya. Maraming beses na hindi mo inaasahang mga pagkakataong may mga tao na lalapit at nagsasabi na, natulungan ako ni Tata Pitong noong araw. Ano man ang meron siya, malugod niya itong ibinabahagi sa karamihan. Iyon ang isa sa kanyang katangian na laging naaalala ng kanyang likas sa kanyang pagiging matulungin, mapagkalinga, at mapagmahal. Sa pagkakataong binigay sa kanya ng Panginoon na mararanasan ang maunlad ang kanyang pamumuhay, di siya nag-atubili na ibahagi ito sa karamihan, lalo na sa mga nangangailangan. At kahit paano, ay nag-enjoy nga bunga ng pinaghirapan. Bilang isang asawa, di matatawaran ang kanyang pagmamahal, sakripisyo at pag-aalaga sa kanyang asawa na naging katuwang sa lahat ng hamon ng kanilang buhay. At pagkaagapay na itinaguyod ng kanilang pamilyang magkasama sa hirap at ligaya. Sa pagsubok at sa pagbangon, sa tagumpay at kabiguan, di sila bumitaw sa isa't isa. Sabay silang lumaban sa hamon ng buhay. Magkasama nilang itinaguyod at binigyan nga ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Dahil sa kanyang mga magagandang katangian, siya ay matuturing na huwaran bilang isang mabuting asawa. Para sa kanyang mga anak, siyang huwaran na dapat tularan ng ama. Di matatawaran ang kanyang pagmamahal, pagsisilbi, pagkalinga at pag-agapay na maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Ang lagi niyang pangarap ay makatapos ng pag-aaral dahil yun ang bagay na hindi niya nakamit sa kabila ng kanyang angking talino at galing. Basta sa pangangailangan ng mga anak, lahat ay kaya niyang gawin. Napakahalaga sa kanya ang edukasyon na lagi niyang pinapaalala at pinaghihirapang gawin para maibigay ito sa kanyang mga anak.
Dumating man ang mabibigat na problema at pagsubok na sumukat sa kanyang katatagan, buong puso niyang tinanggap at bumangon buong tatag at dignidad. Di siya gumawa ng masamang paraan para malampasan ang lahat ng mga iyon. Bagkus, ginamit niya yon sandata para mas maging matibay at matatag. Nawala man ang mga yaman at karangyaan na minsan niyang naranasan, pero pinalitan niya yon. Pinalitan yon ng Panginoon ng masigit na yaman na di mababayaran ni numan. Ang edukasyon at kabubuting buhay ng kanyang mga anak na pinangarap niyang di man bumalik ang dating yaman na material, lagi niyang pinadadama kung paano siya ka-proud sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Na kung paano sa kabilang hirap na pinagdaanan ng pamilya, naging maayos at mabuting tao ang kanyang mga anak. Siya ang isang ama na papangarapin ng bawat anak na maging ama niya. Para sa kanyang mga apo, siya'y tunay na lolo, na mapagmahal, maalaga. Madalas na ipinadadama ang kanyang pagkagiliw sa mga bata habang tangan niya ang mga iyon at buong puso niya na pinararamdam sa lahat ang pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang mga apo. Lahat, guwapo, ngiti naman yung iiyak. At maganda, walang pangit na apo para sa kanya. Magiliw niyang nasubaybayan ang paglaki na naging pagbabago ng kanyang mga apo. Para sa kanyang mga kaibigan, siya ang tao na talagang kahit nasaan man silang lugar, hahanapin siya para lamang balikan, dalawin at pasyalan dahil sa husay niyang makasama. Pinaghiwalay man ng panahon, marami pa rin ang nakakahanap ng paraan para balikan siyang madalaw muli. At muling makita hanggang sa huling sa sandali ng kanyang buhay. Sa di mabilang na inaanak sa kasal at binyag na nagpapatunay kung gaano siya kabuting kaibigan na pinagtitiwalaan bilang pangalawang magulang, marami siyang naging kaibigan sa bawat yugto ng kanyang buhay. May mga lumisan man, pero mas maraming nananatili sa kanya dahil siya'y isang mabuting, mapagkakatiwalaang kaibigan. Bilang isang mamamayan, isa siyang maituturing na anak ng Hagunoy kailanman. Kailanman ay di niya nilisan ang kanyang bayan na natili siyang tapat at mabuting mamamayan sa loob ng 79 na taon. Pinili niyang manatili sa bayan niyang minamahal anuman ang hirap na pinagdadaanan nito. Dito pa din niya inipon at ibinahagi ang kanyang alaala. Di man pumasok sa anumang politika, pero ipinakita at binahagi niya ang kanyang paglilingkod at pagseserbisyo sa bayan sa kanyang paraan bilang isang pribadong mamamayan na naglilingkod sa kanyang bayang sinilangan. Kailanman, di siya naging sakit ng lipunan. At lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa iba't ibang panahon at yugto, siya ay laging maaalala bilang mabuting tao. Panay mabubuting salita at paglalarawan ang mariling mo sa kanila na siguradong babaunin niya saan man siya naroon. Isang mabuting legacy na bibihirang makamit ng isang ordinaryong tao tulad mo. Sa iba't ibang paraan at pagkakataon ng mga taong naging bahagi at nakasalamuhan niya sa loob ng 79 na taon ng kanyang buhay, yun ang mag-iiwan ng tita at alaala ng kanyang pagkatao sa buhay. Naging mahirap man ang iyong paglisan, hanggang huli
pinakita at pinadama mo sa amin ang iyong mabuting katangian na hinahangaan namin sa iyong pagiging matiisin. Anumang sakit ang naranasan mo, pinili mo itong sarilinin at di kailanman pinaramdam. Ang lahat ng sakit na nararamdaman mo para di maramdaman ng pamilya mo ang bigat na mga yun. Lumaban ka ng buong tapang. Hinamon, tinanggap mo ang sakit na walang alinlangan at di mo pa din ipinakita ang iyong mga hirap. Hanggang sa uling hininga ng iyong buhay, inako mo ang lahat. Ito po yung nais na ipabaon ng kanyang pamilya at makasasalamin natin sa kabuuan ng sulat na magandang iniwan sa ating itatapitong at sasang-ayon po tayong lahat. Kaya po sa gabing ito, nais po pong hilingan ng lahat kung kayo sasang-ayon. Bilang pasasalamat ni Tata Pitong, maaari po natin ibigay sa kanya ang pinakamalakas na palakpak. Muli ang aming pagbati na isang mabiyayang gabi ngayong gabi kasama ang pamilya Calano. Atin pong natunghayan kung paano siya nakasama natin. Sa pagtatapos ng ating tribute na ito, hinihilingan po natin uli ang lahat na tumayo para sa pansarang panalangin na pangungunahan po ng aming branch manager ng Manolos, si Ma'am MJ. Mula naman po sa St. Peter Lifeline at Chapel, ang aming din pong taus-pusong pakikiramay at panalangin para sa pamilya Calano. Tayo po ay sumama sa pag-atid sa kanyang huling hantungan sa August 13, 2011, tomorrow, ganap na 1:00 ng hapon sa Santa Ana Cemetery, Hagunay, Bulacan. Muli, inaanyayahan ko ang bawat isa ay nakatayo na po tayo para sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli ang aming pong sama-samang pagpupuri at pasasalamat para sa lahat ng biyaya at pagpapala na binigay mo kay Ginoong Agapito sa loob ng 79 years. Amin pong dalangin ang anak pamilya ang kanyang naiwan, nawa sila ay patuloy niyong gabayan at ingatan. Dalangin po namin, Panginoon, na dagdagan niyo pa ang kanilang pananampalataya sa inyo. At nawa po, Panginoon, ang alaala ng buhay ni Ginoong Agapito ay lalo pang magbigkis sa kanilang pagmamahalan. Tulungan niyo po sila na patuloy na panampalataya sa inyo bilang aming Panginoon. At sa panahon ng kalungkutan, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kaaliwan. At mula po sa St. Peter Lifeline and Chapel, ang aming din pong pagpupuri at pasasalamat sa buhay na pinagkaloob nyo kay Ginoong Agapito Calano. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean on. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face.